Hey everyone, this is Boss A of Sikap Music Studio. Welcome ulit for another episode of Meet the Band podcast. So again, the whole reason for this podcast is, to give light and to share those local band na makilala pa ng mga fans nila, Nax. And of course, mas ma-share natin yung mga local artists natin and give them the ample recognition na pwede nilang ma-receive. Now, for today's episode, we will have in our show one of the band na, malapit sa puso ko, personally. So, I've worked with several songs na rin in the studio. So, for today's video, we have Bridge the Sky. Hi, guys! Kamusta kayo? Yeah. Okay lang. Okay, so lapit nyo na lang yung mic nyo whenever you talk para mas amats solid na. Alright, so I have here Bridge the Sky for today's episode. Guys, introduce nyo naman yung band nyo and then each member and your role. And kung meron mang wala sa inyo right now. Okay. Sino mauna? Si Jason. Ako si Jason. Jason Acebo, bahista ng Bridge the Sky. Tapos si Jack, yung gitarista namin. Absent. I'm Jim. I play the drums sa Bridge the Sky. Kitang-kita sa jersey, no? Mura lang. Let's go, merch agad. Yes, sir. Yeah, I'm Jefferson McCracken, but tunay kong pangalan, John Jefferson de los Reyes. Vocal ako ng Bridge the Sky. Alright, so saan base yung Bridge the Sky para malaman din mo audience natin? Kasi ang nagpangalan talaga niya, yung dati naming member, gitarista namin siya, si Marco. So, isip siya ng pangalan na parang motivational. So, naisip niya, Bridge the Sky. So, yun, Bridge the Sky. Tsaka base kami, Taytay Angono. Taytay ako. So, lahat kayo mga within the East. Rizal. Mga tropang East din kayo. Tropang East din kayo. Ang Rizal, Tatay. Tropang East. So, na-curious ako, kwento kayo, bakit Bridge the Sky? Like, does it have any meaning behind the name? Yun nga, parang sabi ko kanina, kasi gusto ni Marco dati motivational song. Yung dati naming member, wala na siya ngayon kasi nag-quit na siya. Magiging busy na kasi siya. Di na niya kaya mag-commit. Kaya ang naisip niya, nag-isip siya ng pangalan na parang tunog makaka-motivate. So, naisip niya, Bridge the Sky. Kaya yun na lang. So, parang Bridge the Sky, yung parang yung sky is yung dreams. Parang Tama? If Tama. I understand it correctly. Parang, Tapos, ang dami nagsasabi, wrong grammar. Kasi dapat Bridge in the Sky, ganyan. Kami naman ng tutugtog. Dami Bridge in the Sky na eh. Oo, may kanta Meron naman. na sa Spotify. Tsaka, yung iba naman na hindi nakapansin nung grammar, nung Bridge the Sky, tinanggap naman kami. Niyakap na namin, kaya mali na kung mali, pero sa amin tama. Tsaka yung certain omission na yun, it helps din sa ma-differentiate kayo sa ibang kaparehas niyo possibly. Kumbaga, lagi ko sinasabi sa'yo, boss, perfect imperfection. Yes, sir. Yeah. Yes, sir. Alright. So, kamusta naman kayo like right now as individually? Like, okay naman, ongoing projects, mga ganyan-ganyan? Ako okay. At joke lang. Ano naman? Okay naman. Siguro naglaylo kami sa gig kasi nagpo-focus kami sa, yun nga, pagre-record dito sa Sikap, sa studio, ng mga kanta namin kasi sa scheduling ng banda, minsan di nagtutugma, minsan hindi na. Common problem, no? Oo. Ako, lagi naman akong G. Minsan, ma-absent ako. Yan, sumalabas sama ng loob niya minsan. Bakit parang napapaano si Jason? Parang napapabape. Hindi, ako kasi pag gusto kong tumugtog, go lang din eh. So, yun, kwento lang, just to give us an insight. Kwento naman kayo, paano nag-start yung banda na Bridge the Sky? Yung banda? Maganda mag-start niya si Kasi Jefferson. dati, nagbinubuo namin ni Marco yung Bridge the Sky, which is yung dati namin gitarista nga. Mga 2016. Matagal na rin pala. Kasi pa lang, yung jamming lang. Tapos hanap ng member ko sino talaga yung magiging karapat-dapat talaga na magtuloy-tuloy. So, anong nangyari? Tapos, marami member na sumasali. Tapos, ang nangyari nito, parang tinuturing ko na ng mga naging member, yung mga tumugtog nung gig.
Ayun yung parang Kasi, para maging official sa'yo. Which is ang tinuturing kong naging old member, si Marco, tsaka si Neil. Kasi nakasama namin sila sa maraming gig. So if I understand correctly, si Marco tsaka si Neil, he's not with you guys right now. Wala. Yeah. Wala na. Paano pumasok sa picture sila Jim, sila Jason, tsaka si Jack? Si Jack, matagal na din yan. Kwento mo. Parang, si Marco, tsaka si Jim, nagiinuman sila. Okay. Birthday ni Kevin din, pre. Birthday ng common friend namin, tas kami ni Marco noon, yung dating gitarista namin. Hindi kami, kumbaga talagang tropa. Tapos nung medyo lumalalim na yung inuman, nabanggit nga nung may birthday na common friend namin na nagda-drums ako. Eh di na ako nagda-drums nun eh. Kasi nga na-busy ako sa trabaho nun. Chef yan. Oh, ni yaya niya ako. Sabi ko, sige, try nyo ako. So by profession, Sir Jim, ano ka? Chef? Chef ako. Oo. Okay. Tapos ayun, nung nag-first jam kami, ang una naming nabuo, yung after closure na ni-record din namin sa Sikap. Music studio. Hanggang ngayon, hindi namin ma-release kasi, ewan ko. Kinain ng liyaw. Mas na namin yung isang kanta. Anyway, nung nabuo na yon, tuloy-tuloy na. Tapos sinabi na neto ni Son na, tara, gig tayo, ganyan-ganyan. Parang nagka-confidence na yung banda. Tapos yun, tuloy-tuloy na. So, when was your first gig? Kung naalala nyo pa. June 2022. Post-pandemic na rin pala, no? Post-pandemic na. Pero dumating ako sa banda 2020. Oo. Pandemic din. Kaya Kaya walang gig, panay jam walang lang. gig talaga, Sabagay. puro practice. Tas, kumbaga sinabi ko naman sa kanila, para hindi muna ako mag-commit kasi di ko sure, ganyan. Tas nung nagka-gig na kami, medyo pangit yung kasi nga, bagong tugtog ulit, sabi ko di ako papayag nito. Nag-practice ulit ako na nag-practice. Yung sinasabi ko sa kanila, para di ako papayag na maulit yung nangyari. Kung tutugtog ulit tayo. Na which is, tingin ko naman, nahawa ko sila, na-amplify ko yung nila, drive nila para magpursige ulit. Oo. Yan, hindi naman sa pag-aano, pero yeah. Yeah. Pero si Papa Jason, if I recall it, medyo interesting yung story. Paano siya nasali sa Bridge the Sky. Sinali lang doon. Ito kasi yan, si JM, yung gitarista ngayon ng Orange District. Yan. Shoutout. 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 Orange District. Oy, kakalabas lang ng All Over. Nakaka-release ng Spotify. Tapos, ito nga, classmate mo, tama? High school. High school yun. So, Elementary. Elementary school. Naging kabanda ko siya sa project band, Chasing Fireflies yung pangalan. Tapos, member din siya ng Bridge the Sky. Ano siya? Parang sessionist. Nagkaroon kami ng grand alumni nung high school. Mm-hmm. Tapos nag-usap kami ni Martin nun sa Facebook, sa Messenger. Naggumawa kaming banda. Tapos hindi naman nag-workout yung banda na yon. Niyaya ko siya To Bridge to the Sky. join the Bridge the Sky kasi nga umalis na yung Marco na Marco. si Marco yung kanina. Kumbaga nagre-revamp na kayo ng lineup that time. Oo, kasi Pili na kami nun eh. wala na talagang ang nangyayari nun, nagiinom lang kami nito. Tapos Yun na yung gig nyo. Inen. Tapos ayun, niyaya ko siya, sumama siya. Tapos yung bassist, nararamdaman namin na may ibang career path na rin. Tinanong ko na si Martin, yung gitarista nga ng Orange District, na yung bassist nyo ba do sa banda nyo ngayon okay, open sa mga side band, ganyan-ganyan, which is kami nga, Bridge the Sky, okay naman daw. Tas first jam sa Antipolo, Sa may Vents. yun na yung pag-start nagpasok niya. Ikaw na. Last, mga... Mag-1 year na rin ako ngayon ata mga bandang... Alam mo, isang taong ka na. Mga ganun. Tas, ang nangyari nun, pagpasok ko dito sa Bridge the Sky, si JM naman is nakapasa sa audition sa Orange District. So, ang nangyari, iniwan niya ako Naiwan dito. siya. Iniwan niya. Parang palit tao. Palit ulo yung nangyari. Pero siya gitarista, ako bahista. So, ayun nangyari. Trade. Tapos chinat ko siya, PNM ko, personal message na, pare, umalis si JM, ikaw ba willing ka mag-stay? Ang sagot sa akin, kung pag-i-stayin siya, mag-i-stay siya. Sabi ko,
Sorry. Sabi ko, huwag ka lang magdrama, pre. Gusto ko malaman kung mag-stay ka o ganyan-ganyan o daw. Sabi ko, yun ang gusto ko marinig. Oo. Yan, nag-stay ako. Yun na yun. Until now, yun. So ano no, kumbaga talagang nag-undergo kayo sa birth by fire na tinatawag na talagang yung yung talagang bakbakan na palitan, hanapan ng roster. Kayo, kumbaga, if you can give at least a word, ano yung hinahanap nyo for a bandmate to be like, eto yun, kasali ka, click ka. Basta para sa akin dedicated tsaka nagko-commit siya eh. Parang ganun. Yun lang, basta nakita mong dedicated tapos lagi nagko-commit. Ikaw, Boss Jim? Ako yung drive Okay. sa, hindi lang sa banda po, hindi paano mo bigyan ng alaga yung kanta kasi it's an art eh. Diba? Kumbaga, hindi naman ako umaano nung kung wala kang gamit o meron, wala yan. Ang akin eh, willing ka ba? Kasi nga, lahat naman dito sa, hindi, alam ko di lang sa Bridges kaya alam ko sa lahat ng indie bands nagsasacrifice. Na alam natin na yung pera dito wala eh. Puro palabas. Puro palabas. Kumbaga hindi siya pero yung makikita mo na willing mag-sacrifice ay ibang usapan. Ikaw, Jason? Hipak muna. Hindi, ayun. Sa akin naman, kahit sino naman talaga, basta yung passion niya talaga is music. Yung pakikisama, madali na lang kasi yan eh. Kahit sino naman, kahit marunong makisama siguro. Kasi naniniwala din naman ako na lahat naman ng tao is first love is music. Pagkapanganak pa lang sa'yo, hinihili ka, hindi ka makakatulog ng baby ka kung hindi mo gusto yung musika, di ba? Parang ganun. So, lahat tayo may pagmamahal sa music. Na-enhance lang yung pagtanda. So, yun. Kahit sinong basta willing sumama sa amin. Tsaka mararamdaman mo rin no? Pagka it goes both ways on both end of spectrum na pagka nakajam mo yung isang tao, parang it's either click or no. Yes, Tama, may story yun. May mga time na even if nakuha niya yung tunog, nasipra niya, parang try pa tayo na iba pa. Out ka pa rin. Totoo yun kasi nung wala pa si Jason bago to, may nakausap kami na off na agad kami na parang hindi pa nga alam yung kanta. May mga gustong baguhin na parang Bilang agad. parang pare wag yan kasi magkakaproblema tayo in the near future. Okay. Kumbaga masosolve yung problem natin na walang basis, kaso nga lang ang resolution namin dalawa band-aid. Kumbaga band-aid lang yung resolution natin na may problema pa rin. Ayun. Right. So, Bridge the Sky, I just want to know, syempre share nyo na rin sa audience natin, ano ang tunog ng Bridge the Sky? Kumbaga pag tinanong, may nagtanong sa akin na Bridge the Sky, ano yung music nila? Ano yung pwede nyo sabihin? Ano yung tunog ng Bridge the Sky? Para siyang pwede mo siyang sabihin na metal para may pagka-alternative ng konti. Parang ganun. Mhm. Kasi meron kaming kanta na medyo may parang alternative na may halong metal. Tapos yung iba may kanta kami na parang talagang parang post-hardcore metal na din talaga. Parang ganun. So may mga sarili naman, syempre, I've worked with you guys, may mga sarili kayong kanta. Give us a sneak peek. Paano ang songwriting process ng Bridge the Sky? More mabubuo siya sa humming ni Jefferson. Okay. Tapos, yung lyrics sa kanya na rin. Tapos, darating sa amin yon meron ng structure. Kumbaga, may raw structure na. May areglo na. May frame lang. May frame lang, Sila na pero- magdadagdag. Oh, Follow ni Jim. Malalagay na siya ng riff na niya sila. bago niya ipasa sa amin, sabay papaluan. Tapos may mga babaguhin kaming pare, medyo mahirap tong gantong part. Ako baga sa inyo si Jefferson mostly yun Mostly. nag-i-start ng ng kanta. Pero naka-frame na, may body na. May body pero nakahubad. Oo. Para kulang pa. Parang frame lang talaga may tono. Paano kayo like GC, email, anong ginagawa niyo? Ang nangyayari, mag-chat sa GC, pare may kumbaga may baon ako ngayon. Magmi-meeting kami or yun GC, video call. Pero minsan yung video call wala nang di umepekto sa amin. Nakikita-kita pa rin kami. Meeting na Tapos inuman. Inuman may gitara. Matic.
Tas akong ginagawa ko pag talagang sinusulat ko. Oo, sinusulat ni Jim. May siya, papel. Kumbaga may palo na itong tingin kong pattern, may tugutak, may galop, intro, tulak ang parang intro. Tas yun na yung doon na nag-mix and match yung sa isang kanta. Pati yung rekta, ginawa namin ng Jim, gano'n. Nagiinom kami noon eh. May naglabas siya ng papel, di ba? May acoustic lang tayo. Sa inyo yun, yun. Ay, rekta coming soon. Yeah. Yeah, malapit na. Sikap. Pero minsan ba challenging din sa inyo na maglatag ng bagong kanta sa banda? Sa akin, ewan ko sa kanila kasi sa amin akong primadonna eh. Okay. Sa akin wala eh. Ewan ko sa kanila pagdating sa akin. Ikaw, Son? Okay naman. Okay naman. So, tag dito. Sige, nandun na tayo sa sa may original na song kayo. Ano yung tingin yung mga challenges ngayon ninyo as a band? Challenges? Siguro yung schedule. Common. Common lagi naman talaga yan. Common na lang. Kasi yun talaga, siyempre may mga times na hindi talaga magtatagpo eh. Nakaset ka na ng sobrang matagal na, tapos pagdating ng time na yun hindi talaga natatagpo. Hey Jack. Si Jack. Sa akin siguro yung different flavor namin. Yeah. Tsaka flavor hindi lang sa music, siguro pati na rin sa personality. Yun, yung sa siguro maganda pag-usapan pagdating sa challenge para sa ayun. Paano nyo i-fit yung... Kasi for sure, pinanggalingan nyo is iba-ibang, possibly, iba-ibang genre or taste of music, no? Correct. Ikaw, Son, tingin mo? Yun na yung attendance. Parang ganito. Kulang kami. Yun. Shoutout ulit. Shoutout, Jack. Kung sama ng loob mo pa. Attendance talaga. Kasi syempre, hindi lang naman tayo kagaya ng mga established na banda na yun na yung source of income natin. Have to work pa rin talaga. Yun naman, naman kay Jack, naintindihan naman namin. Kasi nga, syempre, may kailangan siyang unahin. Jack with love yan yung message nila. Yun naman, disclaimer, kumbaga lang, may cambio. Naintindihan naman namin si Jack. Ang di ko lang maintindihan. Last minute. Anyway. Pero love natin yan. Love natin yan. Naman. Jack, kung nasan ka. So, kwentuhan tayo. So, you guys are doing gig din, right? Yes. You do live September gigs. 15, meron kami. Kasama namin ng Oxy. Oxy! Hey! Sino ba yung Oxy? Hi, Jeko. Pero, kwentuhan lang. Do you guys have like best and worst gig experience? Ooh, Isa-isa. good question. Let's start with Jason. Let's start with with the Bridge best. the Sky, Papa Jesus. Bridge the Sky. Bridge the Sa Sky. ibang banda. Ako siguro yung pinaka-worst ko. Best muna, best. Best muna. Saan ba? Teka lang, wala akong maisip eh. Ay, hindi. Meron yung Viva Cafe. Yun. Kasi ang laki ng stage, pero kinain ako ng stage. Maganda Totoo performance yun. mo na, No? pare. Ayun. Kasi doon ako yung talagang tinataga na ako ni Jim eh. Kasi, ano ba yung... may sinasabi lagi sa akin doon na... Primadonna ako eh. Okay lang magkamali. Kabanda ko. Okay lang magkamali sa live. Basta gawin mo yung the best performance mo. Wag obvious na nagkamali ka. Oo, gawin mo obvious na magkamali. Basta go with the flow ka lang. Tapos yun. Kasi nasanay ako kasi yung unang banda ko, tamang poste lang ako. Wala ano. Sabi, nung first gig ko, yung worst ko naman is yung sa Social House. Talagang, ganun na kayo. Tulala. Literal na poste. Literal na poste. Sa sulok pa ako. Sa gilid pa ako ng frame ng camera eh. Tapos, si Son, tamang headbang. Si Jack, tamang headbang. Ako lang talaga, para akong So, ano yung best mo? Yeah. Ano yung best gig experience mo? Ayun, sa Viva Cafe nga talagang, pati yung mga bandang nakasupport. Best siya yung sa Viva Cafe. Viva Cafe, best ko yun. Tapos yung worst ko, yung Social House. Ikaw, Boss Jim? Ang pinaka-best ko, wala pa kasi si Jason nun, tsaka si Jason pa lang. Sa Romeo's
Pare, Zapateros, Romeo's Bar. Romeo's Kendrick's. Bar? Kendrick's. Ano yun, pagkatapos namin tumugtog, late ako nun. Merong nakakatawa doon, nung nakaupo na kami, nagpapahinga, uminom na. Kinalabit ako ni Jack. Pare, papapicture daw sa'yo. Sabi ko, Lux? papapicture. No. Ala ko, niloloko Hindi ko. barangay yan, ha? Hindi. Nagpa-picture sa akin. Hindi ako, kunyari, akala ko niloloko. Gumanon pa ako. Tapos bigla na nagtanong, Kuya, paano po magganto? Sabi ko, para seryoso ka pala. Akala ko ginajamming ako eh. Pero Kasi yun, flattering din nung na-realize mo na the guy's legit. Oo, na-flatter ako kinabukasan na kinakwento na sa akin nito na Hindi siya tripping. Hindi pala. Kasi, picture. Parang nakalakas ng toyo. Anong, lasing ka ba? Oo. Mats pare. Tapos akala ko, pagtitripan din ako ni Jack, akala ako lasing. Kaso nga lang si Jack na di nagiinom, kumakain siya ng long silog. Oo. Umorder siya nun. Ayun. Tapos ang worst ko, ito pare first gig. Sa Baladya. Sa Taytay. Sa Taytay, sa Balay. Balay house yata Eh, yun. basta ganun. Yun yung Something ganun. maaga kami pumunta. Syempre, lahat naman to na-experience sa mga banda. Tapos huli ka natutugtog kasi late ka eh. Nagpalis ka eh. Unfortunately, Di huli na kami, wala nang nanonood. Nagkakamali-mali pa na. Ako yung tingin ko talaga sa Parang nakakatamad na, gano'n. Tapos, ako practice ng practice. Di naman, 13 lang ang, pang 12 pa ako. Commercial yun, Kumbaga, ganon. Pangilan kayo out of how many band, if you can remember that time? 12 yata. Kasi Pang 12. may pasok pa nga ako nun. Parang Diretso pasok ako nun. dumating Ano kami yun? sa... Mga alauna, alas 2 na ng madaling araw. Oo, kasi dumating kami sa venue 7. 12 na kami nakatugtog. Tapos, yun nga, tapos ganun pa yung performance. Sinabi ko dito, para ayoko na. Yun yung nag-drive sa akin na para ayoko na maulit itong gig na to na... Kaya nag-practice ako ng practice na... Kumbaga, sinabi ko sa sarili ko, magsaset na ako ng standard natin. Ayun, yun nga. Kailangan, sabi ko, okay, maging primadonna ako. Kumbaga sa banda kasi ako yung, para ayoko niyan. Ikaw yung police. Oo. Kumbaga yung kainis, parang si Lars Ulrich sa Metallica na parang, I don't like that. Ako si ganon. Kumbaga, ayoko niyan pare, ayoko niyan. Ganun. Ikaw yung balancing act para hindi lahat agree, no? Oo, pero alam ko naman, masabi ko sa sarili ko, tangina pare, make sense Parang, okay yan. Kagaya yung sinasabi niya, kanina yung best gig niya sa Viva Cope, kahit daw tucha, pero nung nakita ko na maganda yung performance niya. Pero ang cutting experience no, yung last band ka na tutugtog. Oo. Tapos Ito, nakikita mo, pumasok pa. naglilinis na yung... naglilinis na siguro yung mga May audience, may babae na nanonood pa doon. Kuya, sayang, ang galing mo pa naman, sinabihan to. Sabi ko, kaya ko lang naranasan, parang feeling ko, ang bano ko. Yung katinong ganun parang ako in my band before, hindi pa Oxy. Last band din kami, siguro around 2:30, 3 a.m. na kami nakasalang nun out of 15 bands. May nanonood naman sa amin isa, lasing pa. Like yung plastado na. Ikaw, Jefferson, anong best mo na tayo? Yung the skate track. Gusto ko kasi parang ang ganda ng... Taytay gig. Skate rock, tay to? Taytay, sa covered court siya na parang may event ang mga skater. Okay. Ayun, kasi gusto ko yung vibe niya eh. Ang daming, rakista eh. Inline talaga sa, yun yung talagang best mo. Worse. Yung din, kay Jim din, yung sa Taytay. This is the same gig. Magkasama na kami nun. First gig ko sa Bridge the Sky. Na, ayun. Ganyan. Talagang pagbaba nun, di kami nagpansinan na parang, uy, pare, ingat. Pero sa loob ko, parang sama ng loob mo na. Napagod ka na, ganun pa. Okay sana kung walang manood, pero yung performance nyo, kung ano yung pinapractice nyo. Lumabas. Oo, kaso hindi. Akala ko lang nakaramdam, siya rin pala. So, same experience din yung sa'yo, son. That's the worst. Alright. So, okay. You guys are writing your songs and, well, you guys have recorded and released your song na recently, which Liab. is Liab. Already in Dito yon. in all major streaming platform available With na siya. Boss A, of course. Thank you, guys. So,
Question lang, since naranasan nyo na mag-record and work with me, in general, not necessarily with me, ano yung parang most rewarding at saka challenging part ng recording process? Ako muna. Sa akin, ang pinakamahirap sa akin sa pagre-record yung metronome. Hindi ako sanay. Yung click-click-click, yung click track. nakaka-bother, no? Nakaka-bother. Tak, tak, tak. Shit. So, yun, kinakain ka. Yung feeling mo, tama yung ginagawa mo, pero nababother ka dun sa tunog ng click. Na, wala natatapos sa metro. Sabay, okay naman pala. So, ulit ka. Kasi nga, nabother ka. Tapos, yun. Rewarding. Rewarding, yung pagtatapos na siya talagang yung ginagawa mo na habang uy, kami ba to? Parang gano'n. Kahit yung raw pa lang na ibang-iba sa rehearsal na pag bibidyoan mo lang kahit anong pang video mo, pero pag pinakinggan mo, iba pa rin yung sa multitracking pag napakinggan mo. May huli kita, Jefferson, na. Boss Jim, ikaw muna. Siguro challenge sa akin, given na yun yung click track Kasi alam ako, hindi naman ako nag-practice talaga na may click track. Tapos yung mga kaya mong gawin sa normal na practice, pagdating ng recording, iba. Red light syndrome. Iba. Kahit na sabihin natin na kagaya ng Liab, nung second time na tayo, magkakilala na tayo. Kasi lang nanonood, mga kabanda ko, iba Siguro dahil dito sa ilaw na to. Ewan ko Hindi yan naka-on nun. Hindi, ewan ko. Iba yung pressure niya Iba kasi pagka Iba. alam mo na sinabi na ng engineer or nung nagre-record na, okay, start na tayo, record na tayo. No? Totoo. For some reason, psychologically or nagre-react yung katawan mo. Siguro dahil nasa isip ko nun, eto na yung mga audience maririnig natin ng tao. nag-agree. Nag-agree sila. Kasi katatapos lang nila yung leveret ng kanina ng record, ng tracking nila So yun, sobrang challenging niya kasi gusto kong yung kanta mabigyan ko ng hustisya na pagdating kaya ko naman to pero pagdating dito ba't ganun? Nyari. Parang ganun mga nyari totoo, moments totoo, na. Oo. Kasi kaya ko, ako nga naggawa ng drums Ba't di ko magawa? Yun. Sa sa most rewarding naman. Most tingin mo. rewarding siguro appreciation ng tao. Yung tsaka yung growth as a musician. Kasi iba yung practice ka lang ng practice sa bahay or nagja-jam, pero iba yung pag nag-record ka Parang feeling mo, It gives another level no? Totoo, yeah. Parang, kumbaga nasa playoffs ka na. oo, di ba? Kumbaga nasa sayo na yun, kung itatalo mo, ipapanalo. Tapos, after nung pag-release nung pagka-release noon, yung appreciation ng mga friends, nung ibang nakakarinig na, uy, parang na kinumpara sa ibang banda na nakakilig. Tapos, rewarding learning experience. Yun, boss alam mo yan na yung mga insight mo na Pwede pala yung ganito, pwede pala yung ganun. Kasi hindi mo maiisip lahat Oo. Diba? Kampante na kami sa tunog namin. Meron pa pala. 4 months, biglang pag nag-tracking ka na, try nyo kaya yung ganito. Pag ginawa, siguro rewarding yun. Pwede Siguro pala. rewarding siya, pero depende sa tao kung paano iisipin. Right. Yan. So ikaw, jump na tayo kay Jefferson since you are the frontman, you're the vocalist, you're the last to record most of the time. Ikaw, ano yung challenging mo na? Kung magre-record na ako ng boses, yung parang pakiramdam ko yung boses ko, parang hindi pa ito yung kaya kong ibigay talaga Kasi minsan sa bahay, pag ginagawa ko yung maganda to Pag dito, siguro may halong kaba din. Kasi Parang siguro parang related sa sinasabi ni Jim. Parang kay Jim din, parang ganun din. Gaya ito lagi. Kala ko yung pinakamahirap mo yung hindi ka muna kakain kasi magre-record ka pa. Tsaka hindi ka makainom ng gusto mong inumin. May ganun ka routine pag magre-record? Hindi ka kakain muna? Magdighay-dighay. Oh, Tapos yung bubusog tubig. daw siya. May gusto niya mag-soft drinks. Hindi siya makapag-soft drinks. Tubig ka lang. Tubig lang. Challenging aside from that? Okay. Mga kabanda mo, challenging pag nire-record ka. Okay lang naman sila. Rewarding. Kunwari pag yung pinapaulit-ulit ko na sa tenga ko yung sinasound trip ko tapos pinapatugtog sa inuman yung naka-speaker. Nagagandaan yung mga nakikinig. Ayun. Iba yung yung impact pagka yung dati sinusulat nyo lang
Pinra-practice nyo. Tapos sinasabayan pa nila, wala rin. Nakasize na, giinom kayo. Tapos, Yun! parang masarap sa pakiramdam, kinakanta nila, yung kanta True. namin. Parang sarap sa loob-loob mo. Kami yan. Kami yan eh. So, ayun. Again, you guys are working on a new record right now. Surprise yan. Yes. Surprise yan sa mga... Surprise. Ano, do you guys have names sa fanbase nyo? Kasi yung tropa nating banda, Neverett, ang pangalan ng fanbase nila, Nevasource. Okay. Pero kayo, meron ba kayong like that? Ganun? Wala. Wala. Siguro, kasi pare. Pare. So, wala. before we we're about to end the show, where can you guys be followed, catch any upcoming gig, projects, ganyan? Go. Okay, you can follow us on our socials kasi type nyo lang Bridge the Sky, Facebook, and meron kaming YouTube. Tapos sa Spotify na rin, i-follow nyo kami. Yes, Bridge the sir. Sky, nandun ang liab. Ayun. Guys, Stream Liab, nasa all major stream platform na siya. Yes. LIYAB, Bridge the Sky. Yes, thank you Go on. very much. Thank you, boss. And gigs namin, si Ma'am September Gabsato. 15. Ayun, September 15 sa Millenia, Marikina. Tapos, susunod namin October pa eh. So, ayun pa lang yung mga naka-line up na gigs ngayon. Pero baka may minsan kasi may mga gig kaming sinisingit na lang bigla kaya malalaman na lang. So, sa Facebook na lang talaga. Abangan na lang nila sa sa socials nyo. Yes, And then, yes. you guys, before we go, do you have like any messages to your supports, any messages sa mga banda? Go. Yun, pagpatuloy nyo lang yung paggawa ng musika, lalo sa mga tulad natin na sabi nga ni boss paluwal. Yun, Palabas lahat. Palabas lahat mga indie artists. Yun, pagpatuloy nyo lang. Tapos sa mga sumusuporta sa amin, maraming salamat at nandiyan kayo. Kaya nandito kami. Boss Jim? Okay, maraming salamat sa mga nakikinig, naniniwala na kaya namin, syempre. Sa mga kagaya rin namin na nagpapaluwal. Tuloy lang natin, malay mo makachamba. Di naman natin alam ang dulo, pero bakit hindi? Yun. Son? Yun, salamat din sa lahat ng mga nakikinig sa amin, sa lahat ng sumusuporta. Yun, basta tuloy-tuloy lang sa pangarap. Rekta Kasi lang. sa iaalay mong dugo, mitihin mo'y iyong matatamo. Teaser! Uy! Rekta. Gumanon iyan Alright, so Jim, Jason, Jefferson, thank you sa inyo mga sir. Thank you, boss. Bridge Thank the you, boss. Sky for allowing me to have you in this cute podcast na Meet the Band. So, guys, again, for this episode, thank you. And abangan nyo sa mga susunod. May mga upcoming bands pa tayo. I just want to thank again Bridge the Sky. Guys, thank you so much. Thank you. Thank you, Susunod na Ren. episode ako. Okay? Bye, guys. Bye. Bye-bye.